Good day mga idol! Idol Dondon here, ang inyong gardeners. Our content for today mga idol ay maglilipat tayo ng tugas, ipa-power spray natin and magbabawas tayo ng mga roots. So before that mga idol, prepare muna tayo sa sarili natin kasi napakainit ng panahon ngayon. Protection yan para sa init. Prepare na natin yung ating mga gamit na masakuni. So ito lang gagamitin natin, wire cutter at saka gunting. So ayan mga idol, piniprepare na ni Suy and Janjan yung tanim. Gagamitan namin ng hydraulic mga idol to save time and energy. So dito nga nililipat na namin sa hydraulic yung tanim. Advantage talaga ang may hydraulic cart mga idol. So dinefoliate na pala namin itong tanim kasi nag-iitim na yung mga dahon. Kahit anong fertilizer namin mga idol, hindi talaga siya bumabalik sa pagka-healthy niya. Ang gagawin natin ay i-check natin yung roots niya and titingnan natin kung ano nangyayari sa loob. And dito nga ay visible masyado yung mga fungus sa mga branches niya and sa trunk niya. So ang remedyo dyan is power spray, or kung wala kayong power spray pwede nyo naman yung i-brush mano-mano. Kung nakikita nyo yung iba, nagbabrush sila tapos bumubula, may dishwashing soap silang ginagamit mga idol. Lagyan nyo lang ng tubig para hindi masyadong concentrated. And so ayan, piniprepare na ni Janjan yung power spray mga idol. So lalagyan natin ng tubig and let's go. And so before that mga idol, tanggalin mo natin itong mga fertilizer. So dito nga ay kinain na ng ugat yung fertilizer natin. Naghahanap talaga sila ng pagkain. Kung mag power spray pala kayo mga idol, set nyo lang yung power spray nyo sa parang mist lang. Huwag nyo iset sa yung parang malakas siya, yung pointed masyado matawag dun. Kasi baka masira yung mga sanga mga idol. So dito nga ay pina-power spray din namin yung ilalim. Kasi dyan nakatago yung mga libag-libag niya. Itong tanim pala natin mga idol ay isang tugas ng Mindanao. 4 years ko na itong hinahandle na tanim. And kilala ko na ugali nito mga idol. Isa yan sa mga dapat nating matutunan, yung kilala natin ugali ng mga halaman natin. So ito palang tinatanggal ni dyan ay tinatawag namin top extension. Alalay lang yan sa mga idol para merong extra pagtubuan yung mga roots. And pag nagdidilig kami, nakakatch ng top extension yung tubig and nababasa lahat ng ugat. So ang gamit pala namin dito na soil ay kadama at saka pumice. So ayan, tinatanggal na namin yung mga roots na umakyat sa itaas sa top extension. So dito naman ay nag-prepare kami ng gagamitin naming medium. So ang ginagamit naman dito na tanim ay akadama and pumice. 70-30 ang ratio mga idol, 70 pumice and 30% akadama. Iba-iba pala tayo ng medium na ginagamit mga idol, depende yan sa inyo, depende sa availability. Pwede din naman kayong gumamit ng river sand, garden soil at saka pumice. Kung walang pumice, pwede naman river sand at saka garden soil. Walang garden soil mga idol, pwede river sand lang. Kung walang river sand mga idol, talagang sa ground mo na lang talaga yan. So dito nga mga idol ay naangat na namin yung tanim. So ito pala yung dahilan kung bakit talagang mahina yung tubo niya. Nag-root bound na siya mga idol. Always nyo talagang obserbahan yung tanim nyo and kilalanin nyo yung tanim nyo mga idol. Kasi na-resoil namin to last year lang. So hindi talaga necessarily na 2 years kayong mag-repat. Always observe your halaman mga idol. And through observation mga idol, madadiagnose mo na kung ano yung needed niya. Tulad nito, kahit anong fertilize namin, ayaw niya talagang lumago. So dito nga mga idol ay magbabawas kami, siguro nasa mga 2 inch yung ibabawas namin na roots. Medyo madami talagang roots na ibabawas namin dito para makahinga siya balik sa pot niya. Each artist mga idol, iba-iba ang technique sa pag-alaga ng bonsai. And ito na yung nakasanayan namin mga idol, and hiyang naman ang mga tanim namin. As long as positive yung effect mga idol, continue lang. Meron ngang nagtanong kung hindi ba kami nag-wash out sa roots. So hindi po namin yan ginagawa mga idol. Ito na-share lang ito ng isang master sa Taiwan. Mag-wash out ka kasi mga idol, may possibility na matatanggal yung natural bacteria ng mga roots. So minsan yan yung cause na matagal makarecover yung halaman nyo. So depende talaga yan mga idol kung ano yung nakasanayan ng isang artist. So sinishare ko lang kung ano yung natutunan ko sa ibang bansa. Magre-repat kayo, mas safe kung i-bowl nyo pagka-repat. So depende na yan sa inyo mga idol. So dito nga mga idol ay nabalik na namin sa kanyang pot yung tanim. Lalagyan na namin ng soil mga idol. And pa-comment mga idol kung saan umabot ang video na to para ma-shout. So habang nag-aayos kami, shoutout muna natin to mga idol natin. So don't forget to like, follow, and share mga idol. Malaking tulong na yan mga idol para mas dumami pa tayong magkahilig sa bonsai. God bless and stay safe. Ciao!